Hello! Napakagandang araw po sa inyong lahat. Dahil ngayong araw, 14 ng Nobyembre 2025, ito po ang araw ng katotohanan. Dahil ang number one um, na kanta sa Pilipinas ngayon na talagang pinupuri sa buong daigdig ay inawit na ngayon at yan po ay ang pagkanta ni Zaldico. Malinaw po ang naging pahayag ni Zaldico sa kanyang recorded video message na yung pag-i-insert ng 100 billion sa pantaunang budget ng taon na nakalipas para sa 2025 ay dahil ito po ay sa pag-uutos ni Marcos Jr. Ang sabi po niya, yan daw po ay pinarating sa kanya ng tambaluslos expeker at syempre kung anong gusto ng hari, siyang nasusunod. Malinaw po ngayon na yung mga linustay na salapi para sa mga maanumalyang flood control projects at mga iba pang infrastructure project ay dahil sa pag-uutos ni Marcos Jr. At siyempre, alam na naman natin na yung kanyang pag-uutos para mag-insert ng ganyang kalaking halaga ay para mabili ang suporta ng mga congressman at mga senatong para nga po ipa-impeach siguro si Inday Sara Duterte. Now, sa totoo lang po, inaasahan ko talagang kakanta at kakanta si Zaldico. Sa katunayan, nung napabalita na siya ay nasa Europa, ako po'y nagtungo sa Paris. Dahil naniniwala po ako na po pwede talagang pakantahin si Zaldico. Bakit? Well, unang-una po, may relasyon ako kay Zaldico. Ang kanyang ama po na si Delfin ko ay 001 sa aking client list sa aking law office. Yung ama po niyang namatay na ang kauna-unahang kliyente ko sa aking law office. Noong mga panahon na naging kliyente ko po si Delfin ko, ang tatay ni Zaldico, well, nasa kolehiyo po si Zaldico, so wala kami masyadong contact. Pero napakabait po nung ama niya, biro nyo, batang-batang abogado, pinagkatiwalaan kami, at napaka-humble. Yung mga panahon pong yon, na mini-meeting ko yung tatay niya na si Delfin ko, nakatira lang po siya sa Bliss na tabi ng SM North. At every time nga po ako pupunta ron para makipagpulong para doon sa mga kasong isasampa niya, karamihan naman ay mga pangungutang na hindi nababayaran sa kanya, nagpapatawag po yan ng masahista. Bibigyan kami ng libreng masahe. Napaka-humble po ng tatay niya. Pero established na contractor na po talaga sa Bicol. At hindi naman po siguro liham sa iba na nagsimula si Delfin ko ng kanyang karera nung panahon pa ni Marcos kasi nagkaroon ng isang Bicolano bilang Secretary of Public Works. At tingin ko, yan ang naging break ni Delfin ko. So naniniwala ako na si Zaldico kahit papano, pinalaki yan ng tama ng kanyang ama na si Delfin at ang kanyang ina na nabubuhay pa hanggang ngayon. Kaya nga po, bagamat nabulag itong si Zaldico sa get-rich scheme diyan sa Kongreso, alam ko naman, iiral at iiral yung kanyang natutunan sa kanyang ama na wala pa rin kapalit ang honest to goodness na negosyo para magkaroon ng kabuhayan. Una po yan. So in fairness, matino po ang pagpapalaki kay Zaldico. Pangalawa, si Zaldico po, hindi yan bobo. Bakit? Ano ibig sabihin niyan? Si Zaldico po, politiko rin. Yan ay nasa likod ng Ako Bicol. At kung maalala nyo, nung nagsimula po Ako Bicol, palaging number 1 po yan sa party list. Kaya nga po, ilang beses, nagkaroon sila ng 3 representante. Kasama na po yung aking kaklase, best friend at law partner na si Rodel Batucabe na siyang napatay din dyan sa Bicol. Kaya nga po namin nakuha na kliyente itong si Delfin ko, ang tapatay ni Zaldico ay dahil kay Rodel Batucabe. Hindi po yan bobo. Politiko po yan. Nababasa niya ang pulso ng bayan. Alam niya na hindi natatagal ang mga Marcos. At dahil alam niya na hindi natatagal ang Marcos bilang isang politiko na batikan, dahil napakatagal na naman po ng Ako Bicol, no? Alam niya na kapag siya ay hindi bumitiw sa kanyang suporta kay Marcos Bangag at kay Tambaluslos,
baka pati yung mga kabuhayan na namana niya sa kanyang ama, at marami-rami naman po yan, dahil talaga naman pong matagumpay na contractor din ng kanyang ama na si Delpin Co. Ang SunWest po, ang nagsimula po niyan ay si Delpin Co, ang ama niya. Baka pati yung mga honest to goodness na kinita nila, mawala. Dahil sa bagong administrasyon, kapag nawala ng Marcos, syempre, hahabulin at hahabulin siya. Kaya nga po nung ako'y nagpunta sa Paris para siya'y kausapin, para kumanta, kampante ako, nakakanta yan. Dahil bilang isang politiko, alam niyang hindi na po pwedeng tumagal ang Marcos at alam niya na dapat pangalagaan ang negosyo na sinimula ng kanyang ama. So hindi na po ako nagtataka ngayon na siniwalat na ni Zaldico ang katotohanan ng nasa likod ng mga anomalyang mga budget insertions ng 2025 budget na napunta sa mga maanumalyang mga proyekto na sinasabi na hanggang 70% ay kunurakot ng mga congressman. Hindi na po ako nagtataka na pinatunayan na yan ni Zaldico. At hindi rin po ako nagtataka doon sa sinabi ni Zaldico na kinakailangan mo rin niya magtago. Dahil talaga namang papatayin at papatayin siya ng administrasyon nito dahil alam ko naman na bilang isang batikang kontratista at negosyante, hindi po magkukulang yan sa dokumento para ipagpatunay na hindi naman po siya ang mastermind dito sa pandarambong ng salapi ng bayan. Asahan po natin yan. Mapopruebahan ni Zaldico ang lahat ng sinabi niya. At syempre, ang nais niya, magkaroon ng kapalit. Ang kapalit, huwag niyo namang galawin yung aking mga ari-arian bago ako naging kongresista, bago ako naging committee chairman ng Committee on Appropriations. At hindi naman po ako nagtataka, marami na po yan. In fairness kay Zaldico, ako na po yung magpapatunay na mayaman na siya bago pa siya naging kongresista. Nagtaka nga ako, bakit siya pang umupo bilang kongresista ng ako Bicol, samantalang mas mabuti naman ang papel niya na nasa likuran lang siya bilang power behind the throne, di baga. Pero may mga dahilan po siguro siya, isa na siguro dyan, wala na siya ibang makitang tao para umupo dahil nawala nga po yung aking kaklase at naging best friend at naging law partner sa Rodel Batocabe dahil pinatay po si Rodel Batocabe. Siguro napilitan na rin siya na dahil wala na siya ibang mapagkatiwalaan, siya nang umupo. At dyan po nagsimula ang kanyang problema. Dahil nung siya'y umupo, hindi lang siya power behind the throne, nakita niya na kapag siya'y nagkaroon ng impluensya, mas malaki pang makukuha niya. At dyan pumasok siguro yung temptasyon ng easy money. At sigurado ko na bagamat siya'y dati ng mayaman, talagang siguro dumoble o naging triple pa ang kayamanan niya dun sa maliit na panahon na siya'y naging kongresista. Naging kongresista lang naman po siya ng 3 taon, o hindi ako nagkakamali, no? Dahil 2017, kongresista po ako, wala siya. Ang kongresista doon ay yung kapatid niya. 2018, at saka hindi ko po alam kung sino yung 2018, kung siya nakaupo na. Parang 2018, hindi pa po ata, kapatid pa rin ata niya nakaupo. So umupo siya ng 2019 at saka ng 2020. So, ibig sabihin, yung maikli niyang termino bilang isang kongresista, siguro na doble, na triple ang kanyang kayamanan, although in fairness, mayaman naman talaga siya sa nagsimula. So siguro, ang nais na mangyari ngayon ni Zaldico, isusurrender ko lahat ng kayamanan na nakuha ko mula nung ako'y naging kongresista, pero wag yun naman galawin yung mga napundar ko bago ako naging kongresista dahil yun naman, honest to goodness, ang pagkakaipon niya ng mga yun. Bukod po sa construction business niya, alam ko po na meron siyang power din, no? Meron din po yung power investment, no, na malaki-laki. At saka siyempre, yung Misibis na resort na sabi ng iba, meron daw siyang ibang kapartner dyan na isang makapangyarihang politiko rin. Hindi ko po alam yan, pero kapag kasi hindi siya nagsiwalat ng katotohanan at hindi makipagtulungan sa administrasyon ni Sara Duterte para mapanagot sa pandarambong ang Marcos Jr. at si Tambaluslos, kasama siya sa ipakukulong. So ngayon, ibig sabihin, kaya po nagkumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Ako naman po, kung talagang magpapakatotoo si Zaldico
at isurrender sa gobyerno ang kanyang nakubra nung panahon na siya ay politiko. At yung mga nakubra niya dahil nga sa impluensya ng mga Marcoses, ako naman po ang aking isasangguni sa administrasyon ni Sara Duterte, gamitin siya bilang state witness nang sa ganun mapakulong ang Marcos Jr. once and for all at si Tambaluslos. Matagal ko na pong sinasabi na ang dahilan kaya naulit ang madilim na kasaysayan ng Pilipinas ang nagkaroon ng Marcos nightmare muli ay dahil hindi po natin naparusahan ng mga Marcoses nung pinalayas natin sila noong 1986. At para mabali na nga po at matigil na yung siklo ng pandarambong dahil sa mga Marcos, kinakailangan mapakulong na ng panghabang buhay ang Marcos Jr., ang Amy Marcos, ang Imelda Marcos at lahat ng pamilyang Marcos kasama na si Sandro Marcos. At kung kinakailangan ng testimonya ni Zaldico para rito, kinakailangan bigyan natin ng immunity si Zaldico at hayaan nating hawakan niya yung kayamanan niya bago pa pumasok ang mga Marcoses. Dahil sa tingin ko naman, legal po ang mga kayamanang nakuha niya bago pumasok ang mga Marcoses. So, ano na pong mangyayari? Well, asahan na po natin ang sasabihin ng mga ni Ante Claire, AI yan. Gaya na sinabi nila na AI ang pulboronic video na pinakita namin ni Maharlika. Paano po magiging AI yan? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, 3 beses po yan na authenticate. Kaya nga po inaantay ko nga ang kaso. Meron silang kaso na incitement to sedition and rebellion laban sa aming dalawa ni Maharlika at nagsampa rin sila ng disbarment laban sa akin. Inaantay ko lang po yan dahil hindi namin magagamit ang authentication unless it is for legal purposes. So inaasahan ko, ito bantayan ninyo. Wala pang reaksyon ng Malacanang. Ang sasabihin nila, AI yan. At the same time, susubukan nilang ayusin ngayon si Zaldico. Pero gaya na aking sinabi, dahil batikan naman pong politiko itong si Zaldico, alam na niya bilang ng oras ni Bangag Jr. Dahil nang nagpatawag ng 3 araw na pagtitipon protesta ang Iglesia ni Cristo na suportado ngayon ng iba pang mga pananampalataya at ng sambayan ng Pilipino, alam na niya bilang ng oras ni Marcos Jr. Sana nga po, matapos ang kauna-unahang araw protesta sa Act 16, magbitiw na si Marcos Jr. dahil nga dito sa video ni Zaldico kasi wala nang kaduda-duda na talaga ang nag-utos at ang promotor ng lahat ng korupsyon sa infrastructure ay si Marcos Jr. dahil nga nag-fundraising para lamang mapatalsik sa pwesto ang Inday Sara Duterte. At siyempre, dahil nagsalita na si Zaldico, pati ngayon ang Inday Sara Duterte, binasag na ang kanyang katahimikan. Dati-rate, umiiral ang napakatinding delikadeza kay Inday Sara Duterte. Gustuhin mang niyang manawagan na kinakailangan ng patalsikin si Marcos dahil sa ginawa sa tatay niya na pinakulong sa dahig, hindi ginagawa kasi napakatindi ng delikadeza. Bilang makikinabang sa pagtatanggal kay Marcos, nananahimik sa Inday Sara. Pero ngayon, kinakailangan basagin ang pananahimik dahil maintindihan na ng taong bayan na hindi siya power hungry kung siya ngayon ay hihingi na rin ng pananagutan laban kay Marcos dahil hindi na po pwedeng baliwalain ang mga siniwalat ni Zaldico. Si Zaldico po kasi siya talaga ang chairperson ng Committee of Appropriation, siya talaga ang inutusan ng Tambaluslos at siya talaga ang merong malapit na relasyon kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Nung eleksyon po, yung kanyang helicopter na Agusta, parang Mercedes-Benz po yan ang helicopter, yun ang gamit ni Marcos Jr. At ang pagkakaiba po nung Agusta helicopter ni Zaldico sa mga ordinaryong helicopter, abay, ang Agusta po, meron pong radar yan. Kaya miski gabi po pwedeng lumipad. Naalala ko po doon sa isang kampanya namin na galing sa Abra papunta ng Kalinga, abay lahat po kami ng mga kandidato hindi nakasunod sa Kalinga kasi lahat ng sinasakyan naming helicopter hindi makatawid sa ulap, sa napakatinding ulap. Tanging si Marcos Jr. lang po ang nakatawid dahil ang gamit niya ay yung Agusta helicopter ni Zaldico. So sa akin, alam ko galit tayo kay Zaldico. Alam ko nakinabang talaga siya ng todo-todo. Pero kung siya naman talaga ay isusurrender yung mga
kayamanan na naipon niya dahil sa mga Marcoses, tingin ko naman, pwede naman nating pabayaan sa kanya yung dati na niyang mga kinita bago pa dumating ang mga Marcoses sa eksena. Kapalit ng kanyang testimonya at kapalit ng hindi pagkakakulong sa kanya. Alam niyo po, nung kongresista ako, talaga namang matagal ko nang sinusulong yung Whistleblower Act. Kasi talagang hindi natin mapapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno kung hindi talaga mag-i-squill o kakanta yung mga kasama niyang mga magnanakaw. Dito naman sa kaso po ni Zaldico, mukhang hindi siya ang pinaka-guilty dahil talagang inutusan siya ng presidente at ng Speaker of the House. Pwede ba namang siyang huminti? Well, siyempre, kung siya talaga ay matinong tao, bumiti na lang sana siya. Pero tanggapin na natin. Talagang mahilig din sa kwarta itong si Zaldico. Hindi ko sinasabi na santo siya. Pero lahat po ng whistleblowers talagang criminal din. At criminal din talaga si Zaldico. Pero dahil kinakailangan natin ng kanyang testimonya para mapakulong ang Marcos Jr. at ang Tambaluslos at mabawi ang kayamanan ng buong angkang Marcoses, payagan na natin siya na hawakan yung mga dati niyang kayamanan bago dumating ang Marcos Jr. kapalit ng kanyang testimonya at ang walang pagkakakulong. Ang importante po, maparusahan na ang mga Marcoses, maparusahan ang mga Romualdez. Dahil sa ngayon, napakadaming kwartang hawak nila, kontrolado nila ang media, at kung hindi lang dahil nga sa internet, baka tayo ngayon ay bulag sa katotohanan na talagang pinakamalala ang pandarambong na ginagawa ng rehimeng Marcos Jr. sa ngayon. So alam ko po, masakit na tanggapin na hindi makukulong si Zaldico. Pero dahil nga po kinakailangan natin ang testimonya niya, tanggapin na po natin na siguro sa susunod na mga panahon, unang-unang ihalal natin sa mga gobyerno, walang dugong mandarambong at walang kaduda-duda ang kanilang katapatan sa batas at pagmamahal ng Pilipinas dahil hindi nila gagawing negosyo ang politika. Sana po, pag napakulong na natin ang mga Marcoses at ang mga Romualdez, magsisilbi na po yang halimbawa at panakot sa lahat na hindi dapat ginagawang negosyo ang pagtatrabaho sa gobyerno. So aking mensahe, Zaldico, mabuti naman at ikaw ngayon ay kumanta na. Sigurado ako, nasaan man ang iyong ama na si Delfinco, ang sinasabi niya, anak, tama ang ginawa mo dahil hindi naman kita iniwan na pulubi. Iniwanan kita ng isang negosyo na masigla na hindi na kinakailangan ng impluwensya ng mga politiko para ikaw ay pangalagaan hindi lang iyong pamilya kundi ang buong angkan ninyo. At dahil sapat-sapat naman ang iniwan ni Delfinco sa kanya, tama lang na ngayon panindigan naman niya ang pangalan ng kanyang ama na sa tingin ko naman po ay tinitingala ng buong Bicol region na isang matinong negosyante. So sigurado ko, Zaldi, kung nasan man ang iyong ama, natutuwa siya sa iyong ginawa. At dahil kinakailangan na iyong testimonya, ako mismo nangangako na sa susunod na administrasyon ni Sara Duterte, ako po ay ipaglalaban ko na mabigyan ka ng immunity kapalit ang pag-surrender ng kayamanang nakuha mo sa panahon ni Marcos at kapalit ang iyong testimonya. At siguro, mangako ka na hindi ka na magsisilbi sa gobyerno. I-retire mo na ang Ako Bicol. Dahil, habang nandiyan ang Ako Bicol, nandiyan ang temptasyon na habang ikay nasa gobyerno, gagamitin mo pa rin ang iyong koneksyon sa gobyerno para sa iyong pribadong interes. Mga kababayan, ako naman po humihingi ng inyong pag-intindi na kinakailangan natin ang testimonya ni Zaldico para mapakulong na once and for all ang mga Marcoses. Di po natin sila ever napakulong, kaya hindi po nagsilbing halimbawa sa iba. That crime does not pay, corruption should not pay, at kinakailangan baguhin na, wala ng standard operating practice, wala ng SOP, ang kaba ng bayan para sa taong bayan. At siyempre ang aking panawagan, Marcos Jr.,
tambaluslos. Booking na kayo. Lumayas na kayo sa pwesto. Sinusukan na namin kayo. Mga walang iya kayo. Umalis na kayo dyan. Hayaan nyo na ang bansang Pilipinas. Masyado na yung mga madami inyong nanakaw. Lumayas na kayo na mapayapa nang sa ganun. Magpatuloy na ang buhay ng mga Pilipino ng mapayapa. Alis na po sa pwesto, mga magnanakaw, Marcoses, Romualdez, lahat kayo, kasama ka na, I mean Marcos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli po, ilang tulog na lang. Wala nang mga magnanakaw ng Marcos sa Pilipinas. Salamat, Panginoon. Ito po ang inyong Spokesang Bayan, broadcasting live from The Hague. Kasama pa rin si Tatay Digong na ating maiuwi na po sana. Nagsasabing, mahal kong Pilipinas, ito lang pong lupa kong sinilangan, pagpalain po tayo ng may kapal.